Ang La Union ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos, Isla ng Luzon. Ang lalawigan ay napapaligiran ng West Philippine Sea sa kanluran at bulubunduking rehiyon ng Cordillera sa silangan. Kilala ang La Union sa magagandang beach, surfing spot at mga natural na atraksyon. Isa sa pinakasikat na destinasyon ng turista sa La Union ay ang Urbistondo Beach sa bayan ng San Juan. Ang man-made forest ng Almeida, ang makasaysayang Baluarte Watchtower ng bayan ng Luna, at ang nakatagong hiyas ng kabundukan ng La Union, ang Tangadan Falls. Kaya sa videong ito, gamit ang ating motorsiklo, samahan niyo akong bisitahin at diskubrihin ang probinsya ng La Union. Oh, napakadelikado ng kalsada na to. Ganon-ganon siya, oh. Ano tayong nasa roller coaster? Dito na po tayo nakapag-overnight stay sa San Juan, La Union. Pagkatapos po nating puntahan ang matatarik na kalsadahan ng Bilagan Road sa Santo, La Union. So ito po yung kubo na tinulugan natin dito. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. So dito mayroong terrace. Yan. So pwede kayong kumain dito. Mayroong table. Tapos mayroong mga nakapalibot na pwede ninyong upuan. Ito naman po yung tinulugan namin dito ni Suki. Papakita ko sa inyo yung room. Yan. So double deck siya. Dito sa taas, solo. Dito sa baba, pwedeng dalawa. Air condition. Yan. Kaya malamig dito. At kung tatanungin nyo naman yung kuryente, malakas ang kuryente rito. Yan. Kasalukuyan, nag-charge tayo ng mga gadget natin. So naipakita ko na sa inyo yung tinulugan natin. Puntahan naman natin ngayon yung dagat dito. Yan. So ang lapit lang ng dagat dito sa tinulugan natin. Yan, makikita na natin kaagad, oh. Para makapunta tayo doon sa mismong dalampasigan na mas malapit sa karagatan, lakad lang tayo siguro, wala pang 1 minute. Ito ang San Juan Beach, isang tanyag na destinasyong pang-turista na matatagpuan sa lalawigan ng La Union. Kilala ito sa magandang mabuhanging baybayin, magandang sunset at may malakas na alon ng karagatan na siyang umaakit sa mga local and international surfers. Kaya tinuguran itong surfing capital ng Norte. Ang San Juan La Union Beach ay di lamang kilala sa water sports nito, kundi pati na rin sa makulay nitong nightlife, mga beachfront cafe, bar, and restaurant. Kaya siguradong enjoy ang bakasyon mo dito. Tingnan ninyo kung gaano kalakas ang alon dito sa San Juan Beach. Pero kahit malakas ang alon dito, makakaligo pa rin tayo. Mai-enjoy nyo pa rin ang karagatan dito sa San Juan Beach. So kung gusto nyo pong ma-experience o matry ang pagsasurf, may mga tuturo po dito at pwede rin kayong magrenta ng mga board. Eto, may nakikita ako kung magkano. Yan, Padua Surf School, surf lesson 600 pesos. Advanced lesson 700 pesos. Board rent 300. So kung marunong na kayo, pwede kayong mag-rent ng board for 300 pesos lang. At kung gusto niyo naman po ng whole day, 1,200 pesos po babayaran ninyo. At kung half day naman, 700 lang. Ito yung mga board nila dito na pwede nyo magamit pang surf. At kung gabi na at gusto nyo mag-chill, okay din ang nightlife dito sa San Juan, La Union. Dahil dito rin matatagpuan yung kilala na Floatsam, Jetsam. Kung gusto ninyong uminom, yun yung magandang pwesto dito. Tapos marami ding mga restaurant, coffee shop na pwede nyong pag-stayan dito sa San Juan, La Union. Isa sa kilala dito yung Kabsat. Yan. Kagabi nandoon kami, ni Suki. Tapos tumambay rin kami saglit sa Floatsam, Jetsam bago kami natulog. Kung kayo po ay naghahanap
ng karagatan na may malakas na alon at gusto nyong ma-experience o matry ang pagsasurf, itong San Juan La Union Beach ang dapat ninyong puntahan. Okay, so naipakita ko na po sa inyo ang karagatan dito po sa San Juan, La Union. So magsisimula na po tayo na lakbayin ang probinsya ng La Union. Iikutin po natin dito yung mga tanyag na tourist spot para magkaroon din po kayo ng idea kung kayo po ay magpaplanong ikutin din ang probinsya ng La Union. So ang una namin destinasyon ni Suki, pupunta po tayo dito sa Almeida Man-Made Forest. So mula po dito sa San Juan, La Union, tingnan natin kung ilang oras yung magiging biyahe natin. Check natin sa Google Map. So bali ang magiging biyahe natin mula dito sa San Juan, La Union, pabiyahe tayo ng 20 kilometers. So nasa 28 minutes din yon. Okay, let's go! Okay, dito na tayo sa MacArthur Highway. Yan, binabaybay na natin yung mahabang kalsadahan dito ng mga espalto. Grabe, ang ganda ng kalsada rito sa LU. Nandito na tayo sa kabayanan ng Baknotan. Meron tayong kakaliwaan dito, sabi ng mapa. So yan, ito yung kanto. Alright. So bali 15 minutes na lang, 12 kilometers, malapit na to. So kung mapapansin nyo po, tuwing tayo ay may pupuntahan na tourist spot, sa kalsada pa lang po nagbablog na tayo. Dahil pinipilit ko pong ipakita sa inyo yung daan, para pag kayo ay pupunta dun sa lugar na napuntahan namin, hindi na po kayo mahihirapang hanapin. So itong kalsada na dinadaanan natin ngayon, ito po yung tinatawag na Baknotan Luna Road. So dito sa kaliwa natin, matatanaw natin ang asul na karagatan dito sa probinsya po ng La Union. Ito ang Almeida Man-Made Forest na matatagpuan sa munisipalidad ng Balawan, lalawigan ng La Union. Isang lunti ang kagubatan na binubuo ng libu-libong matataas na puno na lahat ay tinanim ng lokal na komunidad. Ang kasaysayan ng Almeida Man-Made Forest ay nagsimula noong malaman ng mga lokal na residente ang pangangailangan para sa reforestation. Ang lugar ay dumanas ng deforestation dahil sa pagtotroso na humantong sa pagguho ng lupa at pagkawala ng biodiversity. Bilang tugon, ang komunidad ay nagsama-sama at naglungsad ng isang proyekto ng reforestation upang maibalik ang dating maunlad na kagubatan. At ngayon, dahil sa ganda at nakaka-relax itong ambience, ang Almeida Man-Made Forest ay dinarayo na din ng maraming turista at isa na ding kilalang tourist spot sa La Union. Alright, ito na yata yun. Okay, so dito magsisimula itong Almeida Man-Made Forest. Yan, papasok na tayo. Makikita natin dito na sobrang daming puno, kaliwa at kanan. Malamig sa mata, nakaka-relax. Wow. Kung sa Bohol, meron silang tinatawag na man-made forest. Dito po sa parte ng Luna, La Union, meron naman pong Almeida Man-Made Forest. Grabe, talagang nakabalot yung mga puno na makikita nyo dito. Kung titignan nyo dito sa mismong pinakagitna ng kalsada, sobrang lilim. Tapos yung mismong pinakadugtungan ng mga puno dyan sa taas, talagang nag-aabot na. So nagmimistulang parang meron tayong bubong o arko na nagdudugtong sa taas. Wow.
So maiksi lang yung Almeida Man-made forest na yan. So pagkatapos nun, ito na, makikita natin dito na iilan na lang yung mga puno na makikita natin. So balik na tayo. Okay, so narating na po natin itong Almeida Man-made Forest. So ngayon naman po, ang susunod nating destinasyon, itong tinatawag nilang Baluarte Watchtower. So 15 minutes lang yung magiging biyahe natin, malapit lang dito sa Man-made Forest. So sundan nyo lang yung pagkakasunod-sunod ng ginagawa nating pag-ikot dito sa La Union. So tara at puntahan na po natin ang Baluarte Watchtower dito po sa Luna, La Union. So dito sa bandang dulo, papunta doon sa Baluarte Watchtower, makikita natin na meron ding man-made forest dito. Wow. So right turn naman tayo ngayon dito. Yan, mababasa nyo naman dito, merong Luna, Baluarte, Dagiti, Banuar. Kaliwa tayo dito. So ito na yung pinaka-entrada nung pupuntahan natin na Baluarte Watchtower. So dito pa lang sa kalsada, sa pinaka-entrada, yan, nakikita na natin ito ang Baluarte Watchtower. Wow. Yan, narating na natin. Hanap na lang tayo ng pagpaparkan dito. Yun. Ito pala yung Baluarte Watchtower. Ito ang Baluarte Watchtower, isang historical landmark na matatagpuan sa munisipalidad ng Luna, lalawigan ng La Union. Kilala din ito sa tawag na Baluarte Ruins, isang lumang Spanish watchtower na itinayo noong ika-16 na siglo pa at sinasabing nasa 400 taon na ang makasaysayang tore na ito. Ang tore ay itinayo ng mga kolonyalistang Espanyol bilang bahagi ng kanilang diskarte sa pagtatanggol upang proteksyonan ang mga baybayin mula sa mga pirata at sa iba pang potensyal na mananakop. Ang Baluarte Watchtower ay gawa sa mga coral stone at bricks na nagpapakita ng estilo ng arkitektura ng panahon ng kolonyal na Espanyol. Sa kabila ng sirasarang estado nito, ang tore ay may halaga pa rin bilang isang makasaysayang atraksyon at isang testamento sa mayamang pamana ng kultura ng La Union. Dahil na din sa ganda ng lokasyon nito na nakaharap sa West Philippine Sea, kaya kinilala na rin ito bilang isang tanyag na tourist spot sa lalawigan ng La Union. Meron ako nakikita rito na pinto. Try natin pumasok. Ang daming mga padlock dito na nakakabit, oh. So siguro itong mga padlock na to niligay ng mga turista na bumisita dito. Ayun, oh. Dami. Dito pa sa kabila, mas makikita natin na talagang kinakalawang na yung mga padlock na nakalagay dito. Ito naman yung mismong pinakaloob nitong Baluarte Watchtower. So ayon dun sa pagre-research na ginawa natin, ang taas nitong Baluarte Watchtower nasa 5.6 meters. Ganun siya kataas. So dito sa mismong pinakalikod ng Baluarte Watchtower, makikita natin yung napakagandang West Philippine Sea. Asol na tubig ng karagatan. Wow. May mga turista rin dito na nagpapapicture dahil ang ganda talaga ng tanawin dito. Yung overlooking na makikita sa mga picture ninyo, yung malawak na karagatan ng West Philippine Sea. Yung karagatan dito na makikita ninyo sa Baluarte Watchtower, hindi siya buhangin. Mga pebbles ang makikita nyo rito sa dalampasigan.
Okay po, narating na natin itong Baluarte Watchtower dito po sa Luna, La Union. Plano po namin ni Suki sana napuntahan ng Tangadan Falls, kaso inabot na po tayo ng hapon. So ang plano namin ni Suki ngayon, babalik po kami doon sa El Fuego sa San Juan, La Union. So abangan natin yung sunset naman doon, dahil dito po sa La Union, kilala po ito sa isa sa mayroong pinakamagandang sunset sa Pilipinas. So yan po ang ipapakita namin sa inyo. Okay, so balik na tayo ng San Juan, La Union. Andito na ulit tayo sa karagatan ng San Juan at nasaksihan na natin yung napakagandang paglubog ng araw dito. So sabi ko nga kanina, isa sa pinakamagandang sunset na makikita nyo dito sa Pilipinas. Dito po yan sa San Juan, La Union. So ngayon, nakalubog na ang aring araw. So yung mismo pinaka-reflection na lang ng sunset ang makikita natin dito. Sobrang daming tao dito, foreigner, Pilipino. Makikita natin dito sa Dalampasigan. Ang saya dito sa San Juan, La Union Beach. So dito ulit tayo magpapalipas ng gabi. And then bukas, bibisitahin naman natin ang Tangadan Falls. So kita-kits tayo bukas. Okay, so nakapag-overnight na ulit tayo dito sa San Juan, La Union. Ngayon po ay patungo na tayo sa Tangadan Falls, sa bayan po ng San Gabriel, La Union. So mula po dito sa San Juan, La Union, magbabiyahe tayo ng 24 kilometers. Yan, 52 minutes yung magiging oras ng biyahe natin. Okay, let's go. Yun, makikita nyo dito, tourist spot, Tangadan Falls, 10 kilometers. Yan, sa Pukulimetro po yung ating magiging biyahe. Nakapaikot din pala mga kabundukan dito sa kalsada na dadaanan natin papuntang Tangadan Falls. Tapos doon minong ilog. Asol na asol yung kulay ng ilog, oh. Itong mga kabundukan na nakikita natin, diyan siguro nakapwesto ang Tangadan Falls. Maganda rin yung daan na dadaanan nyo dito kasi mapuno, malilim. Malawak na bukirin, berdeng berde, oh. Tapos ang kakapal ng mga punong kahoy sa kabundukan. Sobrang gaan sa mata. Makikita mo yung mga ganitong tanawin, no? Sa kalsada pala, papunta sa Tangadan Falls. Ang sarap na magbiyahe. Yan, right turn tayo dito. Pag nakita ninyo yung waiting shed na yan, yan, sundan nyo lang yung ruta na dinadaanan namin ni Suki. Wow, meron ditong hanging bridge. Yan, oh. Makikita mo yung mga bata tumatawid dun sa hanging bridge. Tapos dito merong ilog. Mababaw lang siya, pero malapad din. So dito sa kalsada na dinadaanan natin, yan, yung makikita ninyo, ilog. Tapos magandang tanawin ng mga kabundukan. Right turn tayo dito, tapos ahon. Ito na yata yung simula ng
matatarik na ahonin dito. Oh, taas din oh. Oh. Yan, umakyat na tayo sa kabundukan. Ito na yung pinaka mountain pass dito. Yan, mga delikadong daan. Busina tayo kasi talagang delikado to pag minakasalubong tayo. Tarik din ha. Yeah. Yan, simula doon sa entrada, nung lumiko tayo sa kanan, talagang tuloy-tuloy na yung matataas na kalsada na dinadaanan natin. O, tapos dito may overlooking. Yeah. Akyat sa kabundukan. Let's go. Hindi lang basta matatarik na kalsada, snake road din. Ito yung malupit dito na siko. Oh. Wow. Ito pa, delikado tong part na to. Oh, para din to yung dinaanan natin dun sa ano sa Santo La Union. Ganoon din pala yung kalsada na dadaanan natin dito. Busina. Meron tayong makakasalubong kasi yung mga matatarik na kalsada na dadaanan nyo dito, blind spot talaga. Ito pa yung mataas na siko. Yan, ahon. Woo! Sarap. Tapos yung kondisyon ng kalsada, marami na ding sira-sira. Yan, kaya iiwasan nyo na lang po dahil talagang delikado. Yeah. May overlooking ata dito. Wow. Nature. Sobrang taas na natin. Doon tayo galing kanina oh. Ayun yung kalsada na dinaanan natin. Barangay checkpoint. Andito na pala tayo sa Amontok, San Gabriel, La Union. O Barangay Amontok na pala to. So dahil hindi nga tayo nakadaan dun sa baba, dahil dire-diretso lang tayo, dito huminto tayo. And yun, si ate, kailangan daw natin ng tour guide. Saka may mga babayaran tayo, no? Opo sir, environmental fee po yung babayaran po, tas yung tour guide po. Magkano po yung environmental fee? 30 pesos po per head. Tapos yung tour guide? Ang minimum po nila is 700 sir. 700 pesos. Good for? 1:5 po sir. 1:5. So kahit po dalawa kami, 700 pa rin yung babayaran. O sige po, okay lang po. Itawag ko na doon. Sige po. Sa baba, sir. So dahil nga po tayo ay dire-diretso dito, hindi na tayo nakakuha ng tour guide dun sa baba. So ang kagandahan, kahit man po kayo ay dumiretso, may checkpoint dito. And then sila na mismo tatawag ng tour guide na pwede nating makasama. So ang sabi ni ate, ang babayaran natin sa environmental fee is 30 pesos per head. And then para naman sa tour guide, 700 pesos yung babayaran natin. Yun po ay good for 5. Yan. So kahit dalawa kami ni Suki, 700 pa rin po yung babayaran namin. Okay, kasama na natin yung tour guide natin. Yan, susunod lang tayo sa kanya. Welcome to Siwsiwan proper. Yan, ito yung daan, Tangadan Falls. Lalim na ito Yeah.
Yan si Kuya Tour Guide, yung nakakulay asul. Wow. Meron din palang rice terraces dito. So kung kayo po ay naka 4 wheels, meron din po dito na jeep na pwede ninyo sakyan. At kung kayo naka motor, nakagaya namin, yan, pwede ninyong dalhin yung motor nyo dito at ma-experience yung mga daan na dinaanan natin. At ang sabi nila, mas matarik pa daw dito pag malapit na tayo sa Tangadan Falls. Sa gilid ng kabundukan na tayo dumadaan. Wow. Merong limestone dito. Taas. Dito sa malapit sa waterfalls, totoo yung sinabi nung tour guide natin ha. Mas matarik at mas masikip yung kalsada na dadaanan natin. Ayan o. Oop. Ito, may nakasalubong tayong jeep. Ayan yung mga jeep na pwede ninyong sakyan dito. Ang lalakas nyan. Punong-puno ng turista yung jeep na nakasalubong natin. Bubusina ka talaga dito. Para signal na rin dun sa mga kasalubong natin na paparating tayo. Yan o. Whoa. Woo. Taas na ito. Matarik na malalim. Kaya pitik-pitik lang tayo ng preno dito kasi posible na naman na baka mawalan tayo ng preno. Wala naman tayong engine brake, kaya alalay lang tayo. Piga-piga lang. Wow. Ito pa. Lalim na ito. Ooh. Tek. Lalo na. Oh. Mas matarik nga yung palapit ng waterfalls. Parang din to, yung dinaanan natin ng Santol Road. Yung pupunta dun sa sa Sabah, Rice Terraces. Grabe. Oh, tingnan nyo naman, Forest Road. Nagtataasan ng mga puno yung nakikita natin dito. Yan, welcome to Sitio Tangadan. Wow, grabe to. Pataas na ito. Okay, let's go. Woo! Wow. Grabe, adventure ang pagpunta rito kapag nakamotor kayo. Ito pa, taas na ito. Wow. Whoop, whoop. Ha 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 ha. Wow. Oh, napakadelikado ng kalsada na to. Ganon-ganon siya oh. Ano tayong nasa roller coaster. Oh. Ay grabe. Opya. Oh. Eto na tayo sa wakas. Grabe yung kalsada na dinaanan natin. Sobrang tarik talaga, as in umaalon-alon yung daan. Talagang kakabahan ka. Sobrang napakadelikado. Kaya siguraduhin ninyo na kondisyon
yung mga motor ninyo kapag pupunta kayo dito, especially yung brake natin, dahil napakahalaga ng brake dahil sa sobrang tarik ng kalsada na dadaanan natin. Okay, so iniwanan natin yung mga motor natin dito. Yan, malilim, ang babait ng mga locals dito. Yan, sila kuya. Yan, yung tour guide natin nakasamahan dito. Natin tataho. Ano sila, mga joker. Yan, tas may tindahan din dito na pwede nyo bilhin ng tubig bago tayo umakyat doon sa Tangadan Falls dahil matarik yung akit na gagawin natin, yung trekking na gagawin natin doon. So, sa mga 15 minutes, no kuya, no? 15 minutes. Tara. No tour guide, no entry. 3 years pa pala. 3 years of balik. Alright, let's go. Sementado yung ating dadaanan dito. Yan, merong maliit na sementadong kalsada. So ganito katarik yung dinadaanan natin ngayon. So ang kagandahan, meron ng hagdan dito na sementado. Yan. Hindi na siya talaga lupa. Meron kayong dadaanan dito, pwede kayong bumili ng mga souvenir. Yan. Iba't ibang klase oh. May mga bracelet, kwintas. Hello po ma'am. Yan oh. I love La Union, Tangadan Falls. Naririnig ko na dito yung tunog ng waterfalls. Malapit na tayo. Makikita natin dito yung pinakataas ng waterfalls at 3 waterfalls yung nakikita ko dito. Mula doon sa mismong pinakadulo, dito yung pangalawa, at ito yung mismong pinakamalaki, yung Tangadan Falls. Puntahan natin yung pinakababa para makita natin yung pwesto kung saan doon kayo pwedeng maligo at makikita nyo doon yung buong ganda ng Tangadan Falls. Ito na ang Tangadan Falls. Kitang-kita na natin yung buong ganda. Mas malapit na nating natatanaw. Wow. Tangadan Falls. Woo! Ito ang Tangadan Falls ng Sitio Tangadan, Barangay Amontok, Bayan ng San Gabriel, La Union. Ang Tangadan Falls ay nakatagong hiyas na matatagpuan sa kabundukan ng La Union. Isang likas na atraksyon na dinarayo ng maraming turista na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Ang talon ay may taas na humigit kumulang sa 50 metro. Kilala ito sa kaakit-akit na kagandahan, malinis at nakakarelax itong kapaligiran. May malamig at malinaw na tubig na ginagawa itong isang destinasyon na dapat mong puntahan para sa mahilig sa kalikasan at naghahanap ng pakikipagsapalaran. Isa ito sa dapat mong bisitahin kapag plano mo ding libutin ang ganda ng probinsya ng La Union.